Happy New Year! Grabe, ang tagal na since the last time Scarlett and I uploaded a video. Na busy talaga kami. And alam niyo naman si Scarlett, lunch over here, dinner over there. Chinismis no? But no, actually, na-busy lang talaga. So, babalik naman talaga kami. And yun nga lang this time, medyo iba yung gagawin ko sa video. Paano ba? I wrote a book. So, the title of the book is English Tutor Ka Lang, guidebook ito ng mga bagong English tutors. So, yes po, tama po kayo ng dinig. Ako po ay nagsulat. Hindi naman talaga ako professional writer. No, hindi naman. But I'm an English tutor and I've been teaching for 24 years. Actually, magto-25 na. Magto-25 na siya. Ito, this year. So, ayun, dito sa book, it has 10 chapters. And nag-share ako dito nung, ano mo yun, mga tips on how to become an effective tutor. Well, everything is based on my experience naman. So, ayun, I hope you will still continue watching yung mga videos na gagawin ko. But I'm sure babalik talaga si Scarlett. Magbabalik talaga siya. Shout out sa'yo, Scarlett. So for today's video, I will read a part of chapter 1. Then I will discuss yung reason ko for the title of that chapter. And yun na rin yung mga observation ko on how some people, some lang naman, look at tutoring as a profession. Kaya ngayon, yun yung title niya. English Tutor Ka Lang, yun yung title ng book. But anyway, kung English tutor ka or nagbabalak kang mag-English tutor, panoorin mo to hanggang dulo. Tapos, ilagay mo sa comment section yung thoughts mo about it. Okay? So, let's begin. Chapter 1, English tutor ka lang? Anong trabaho mo? Sa family gatherings, hindi mawawala yung auntie or uncle mo na pretending to be concerned, pero ang totoo nangangalap lang yan ng latest chika about sa buhay mo. Isama mo pa yung mga pinsan mo na working sa mga malalaking kumpanya na feeling tagapagmana ng may-ari kung umasta. Anong trabaho mo? Actually, hindi naman offensive ang tanong na yan, di ba? Pero minsan, na-experience mo na ba yung tinanong ka ng anong trabaho mo? Tapos susundan ng yung pinsan mo nagtatrabaho sa blah 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 company. What the heck? Pakiko, po. So eto na nga, tinanong ka. Ikaw naman bilang isang introvert or ayaw mo lang talaga silang kabonding, sasagot ka ng, sa bahay lang po ako. Makikita mo yung computation sa mga mata nila na 47 years old, sa bahay lang ako. Unemployed. Or pwede ding 30 years old, with 2 kids, sa bahay lang ako. Housewife lang. Or 25 years old, walang jowa, sa bahay lang. Hay, asa lang to sa magulang. The sad reality kasi, we are judged by what we do. Sa mata ng tao, successful ka if you are a licensed teacher, pero dapat working in a prestigious school. Or, if you are a doctor, dapat you're working in a world-class hospital. Isa pa, if you are a nurse, dapat you're working abroad. Di ba ganun? Successful ka if, let's say for example, engineer ka, pero dapat connected ka sa mga malalaking kumpanya. Meron siya laging yung, kung ganito ka. Di ba? Ganun eh. Ako, ganun yung observation ko. So, kung ganun pala,
Paano naman yung janitor sa isang company? Paano yung halimbawa, Grab rider? Paano yung nagtitinda ng ihaw-ihaw sa kanto? Hindi ba sila successful? Yan kasi yung hirap dito sa Pilipinas no? Kapag, yun nga, yung trabaho mo, nagbo-work ka sa office, alam mo yun, yung postura kang umaalis sa bahay, naku, ang taas ng tingin sa'yo yan. Pero kung halimbawa, yun nga, yung work mo, let's say for example, nag-work ka as, yun nga, rider, janitor, napakababa ng tingin ng mga tao. Chakit. Alam mo sa Germany, mataas ang tingin nila sa mga karpintero. Tsaka malaki yung sahod. I remember I had a student, German siya, si Alex. Hindi ko makakalimutan si Alex. So, nagtatrabaho siya noon dito sa Pilipinas, sa Robina. Siya yung nag-formulate nung Max Candy and yung salted caramel na Cloud9. I think she's a chemical engineer kung hindi ako nagkakamali. So, sinama niya yung husband niya dito sa Pilipinas para daw mag-work as a carpenter. So sabi ko, sigurado ka ba dyan? Yung husband pa naman niya, alam mo yun yung mukhang, ano si Mel Gibson, yung mga ganong tindig, yung snappy ba? So, sabi ko, alam mo ba kung magkanong sweldo dito ng karpintero? Swerte ka na kung may 300 ka. So sabi niya, per hour? Sabi ko, per hour, per day. Tapos biniro ko siya, sabi ko, magtayo ka na lang ng gym, gawin mo yung instructor. O kaya, total, malakas ka naman uminom. Magtayo ka ng bar, gawin mo yung bouncer. So, kumbaga, gina-joke ko siya. Hay, kasi diba, ganun ang maliit naman talaga. I think kahit naman ngayon, maliit talaga yung sahod ng karpintero, diba? So, she couldn't believe it. Kasi nga daw, sabi niya sa Germany, sabi niya, alam mo, mas malaki yung kinikita niya ni Gerd kesa sa akin nung nasa Germany kami. So, imagine mo yun, carpenter, pero, yun, mataas yung sahod. Wala, ganyan talaga dito sa Pilipinas. Pag karpintero ka, janitor ka, rider, or nagbibenta ng kung ano-ano, mababa nga yung kita mo. Mababa na nga yung kita mo, mababa pa yung tingin sa'yo. Yun nga, di ba, yung mga nagtatrabaho sa opisina, naka-aircon, kahit yan, kumakain sa Jolly Jeep, ma'am or sir ang tawag dyan. Alam mo ito, opinion ko lang naman. I think if for you, successful ka, kasi let's say for example, magaling ka magluto, tapos may pwesto ka sa BGC, I think you shouldn't think na hindi successful yung isang nagpapa-pre-order ng food online. Kasi, what if isa din yung judgmental? Sagutin ka niyan. Hindi naman kasi ako tanga na gaya ng iba dyan para magbayad ng rental sa pwesto. O di na tanga ka patuloy. Teka, parang chismis na to no? Anyway, what I'm saying is, whether a person is successful or not is determined only by that person himself or herself alone. Hindi ibang tao ang magsasabi na successful ka or hindi ka successful. Actually, if you don't know the story behind one's life, don't judge. Kasi hindi ka naman judge. Hindi. You're not even a lawyer. Hindi, joke lang. But, don't judge kasi iba-iba tayo ng batayan ng successful. Hindi mo alam kung ano ang definition ng I'm successful sa ibang tao. Huwag mo siyang itutulad sa batayan mo. 'Di ba? Kasi siguro ikaw feeling mo successful ka pero ang tingin niya sa iyo hindi ka successful. The same way na tingin mo sa kanya hindi siya successful. 'Di ba? Tapos tingin mo sa sarili mo successful. So, ano talaga yan? Nag-vary talaga yan. Kumbaga, huwag mong pakialaman yung definisyon ng tao. Ang ibig ko lang sabihin, pakialaman mo lang yung buhay mo.
Kung successful ka, edi successful ka, congratulations, 'di ba? Pero wag ka nang parang magsabi pa na hindi siya successful. Parang ano 'yan eh. For example, ay hindi siya successful kasi maaga siyang nabuntis. Medyo hindi na to about sa tutorial, no? But iniisip ko lang dun sa definition ng successful. Maaga siyang nabuntis, hindi siya successful. What if bata pa lang siya, ang pangarap niya talaga ay maging nanay? Gusto niya magkaroon ng pamilya, 'di ba? Gusto niya magkaroon ng anak at a very young age kasi gusto niya pagtanda, paglaki ng mga anak niya, parang tropa-tropa niya lang. So who are you to say na hindi siya successful? Wala. Wala kang wala kang karapatan. So, yun yung ibig kong sabihin doon. Now, on being an English tutor, kung isa ka sa mga nawalan ng trabaho nung kasagsagan ng pandemic and became an online English tutor, kasi nga yun yung nauso eh, di ba? Alam mo yun, parang nung nagsisimula yung pandemic, magulat ka. Actually, hanggang ngayon, nandito pa rin yung epekto niya na siguro isa sa 10 mong kaibigan, English tutor na. So, kung ikaw yan na naging tutor because of the pandemic, I suggest, don't take it as a demotion, but rather take it as a new season in your life. Kung halimbawa naman, may bahay, diba? Housewife ka. Tapos nagpa-part-time ka as English tutor. Be glad that you can perform your role as a mom and a wife and earn at the same time while at home. Diba? Kung halimbawa naman, let's say, isa kang college student na nagtuturo on the side. Congratulate yourself kasi mahirap gawin yan. Naku, pinagdaanan ko yan. Ang hirap kaya maging working student. Pag-uusapan natin yan sa chapter 2 nung libro na to. Now, if halimbawa naman, ikaw yung newly grad na hindi pa nakakahanap ng work sa field na tinapos mo, tapos yun nga, you decided na mag-online tutor ka, ano ba? Kasi alam mo dito sa Pilipinas, di ba? Halimbawa, you're looking for a job. Tapos, naghahanap ka kasi gusto mo magkaroon ng experience. Aba, dapat may experience ka. Parang ano lang yan eh, parang yung mag-a-apply ka ng valid ID. You must submit 2 government-issued valid IDs. Parang ganyan lang. Alam mo naman dito sa Pilipinas natin yung di ba? So, halimbawa, ikaw yan, hindi ka pa nakakahanap ng job, stay ka muna dyan. Kumbaga, stipot ka lang dyan. Diba? Magturo ka muna. Who knows, baka mas malaki pang kitain mo sa pag-tutor kaysa sa trabaho na pinapangarap mo. Hindi naman sa dinidiscourage kita, no, na i-pursue mo yung career na, yung tinapos mo. But, don't think na mababa ka kesa sa iba. Just because naging English tutor ka or online tutor ka. Kung halimbawa naman, ikaw yung English tutor na ilang dekada na nagtuturo. Parang ako, di ba? Let's be proud. Kasi ako, I'm pretty sure that, our students are grateful for what they have become because of us. Yun talaga yung yun yung masasabi ko sa iyo. Online tutor ka lang? English tutor ka lang? Hindi ka English tutor lang. English tutor ka. Well, just in case hindi pa nagsisink in sa'yo, no? I'm here to remind you na napakalaki ng tulong mo sa mga estudyante mo. Imagine, dahil sa'yo, natuto silang magbasa at saka umunawa ng wikang Ingles. Dahil sa'yo, nakaya nilang makapagsalita ng English. Siguro meron kang mga estudyante na, ako kasi meron akong ganun eh, yung, my gosh, hinawakan ko, 5 years old pa lang, alam nyo ba, nasa senior high school na ngayon. Alam mo yun, yung makikita mo yung mga improvement ng bata.
malaki yung impact niyan sa bata, yung assistance ba na binibigay mo. Tapos dahil sa'yo, alam mo yon, nakapasa sila sa mga exams nila. Like, for example nga, yung sa mga Japanese. Naku, yung mga estudyante ko, karamihan kasi sa mga estudyante ko, mga Japanese eh. So, ang exam nila, yung Eiken. Mataas lagi yung ano ko. Although, kasi kaunti lang naman sila, pero ako kasi, it's either 100% talaga, yung percentage ng passing ko. And siguro meron isang babagsak kasi kinausap ko na yung nanay na, wag, hindi pa kaya, pero pinilit. Alam mo yun? Pero, ikaw yung dahilan, di ba? Isa ka, syempre, nag-effort din naman yung bata, pero, syempre, kung wala ka dyan, hindi rin naman matututo yan, di ba? Tapos, dahil sa'yo, yung iba nakapasok sa mga universities na gusto nilang pasukan, di ba? O kaya, nakapasok sa companies na, alam mo yun, nagre-require ng ability to communicate in the English language. Ganyan yung mga situations usually ng mga estudyante ko eh. Dahil sa'yo, na-promote sila sa trabaho. O, di ba? Isa pa, ito yung kumbaga, dahil sa'yo, kaya nilang makipagsabayan sa iba't ibang tao. Kasi, they are confident sa English nila. So, think about that. I tell you, you have a big impact in your student's life. Just in case you don't realize yet. So, pag tinanong ka or may nagsabi sa'yo ng English tutor ka lang, naku, sagutin mo. Sabihin mo, hindi. Sagutin mo. Hindi. Sabihin mo, hindi. English tutor ako. Kasi yun alam mo yun, 2024 na. Pero meron pa rin mga ganyan. Parang tumataas yung kilay pag English tutor. Meron pa niyan, sayang ka naman. Paano naging sayang? Alam mo ba kung magkano kinikita ng English tutor? Per ora yan, day. So yun, sabihin mo lang, I'm an English tutor. Di ba? Sabay irap. Hindi, wag. Ngitian mo lang. Kasi nga, wala namang alam yan sa ginagawa mo. Ano pa ba? Well, I think yan muna for now. So, actually, this is my take sa first chapter nung book ko. So, ayun, kung ikaw ay English tutor, or yun nga, nagbabalak kang mag-English tutor, so, the book that I wrote is actually available siya. Ano siya e-book siya. So, comment ka kung gusto mo ng copy. Comment ka lang dun sa sa comment section and usap tayo about that. For the next episode, I'm going to choose a part ulit. Doon naman sa part 2. So, yung title ng part 2 is, paano ba ako naging tutor? So, ayun, ikukwento ko sa inyo, paano ba ako nagsimula na noon, nag-work ako sa tutorial company. Paano ba ako naging freelancer? Kasi freelancer na ako ngayon eh. So, ikukwento ko yun sa inyo. And, ayun, sana lang may mapulot kayong aral. So, I think that's all for this video. And I'll see you again. Bago ko makalimutan, please like this video and share nyo na din sa mga kakilala nyong English tutor or gustong mag-English tutor. And kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe. See you soon. And hopefully, sa mga susunod na video, kasama ko na si Scarlett. Bye!